Buwan ng Mayo, taon ng 2014, nadestino ako sa Pachem Lay Missionary Binangonan House. Binigyan ako ng 2 linggong bakasyon. Simula sa unang araw ng buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, Brother Norberto Cabrera, mag-aain sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng mga aral. Iipunin at titimbangin ang mga latak ng nakaraan, hihimayin at hahanapin kung nasaan nga ba ang katotohanan. Magmasid, makinig, at matuto. Oras na para sumisid sa nakaraan, maglakbay gamit ang talambuhay, hulihin ang katotohanan, baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan. Oras na para sumisid sa nakaraan, maglakbay gamit ang talambuhay, hulihin ang katotohanan, baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan. Angeles City, Pampanga, 2:03 ng hapon, petsa ika-6 ng Oktubre 2014, araw ng Lunes. Nang mga panahong ito'y papunta kami ng aking ina sa fiesta sa Santo Rosario, San Luis, Pampanga. Bagay na pakonsuelo niya sa akin, dahilan sa madalang lang kaming magkita 1 beses sa loob ng 1 taon. Bago kami dumiretso sa aking itay, namili muna kami ng mga kailangan niya at mga kailangang mga sangkap para sa lulutuing mga ulam para bukas ng piyesta. Sa mahaba naming biyahe mula Angeles City hanggang dito sa Santa Ana, Pampanga, nagpahinga muna kami sumandali, pamatid pagod mga tinapay at pamatid uhaw, sabaw ng buko. Mula sa Santa Ana, Pampanga, terminal ng mga tricycle, tumuloy na kami patungo sa aming pupuntahan. Sa aming paglalakbay, hindi maiwasan ang daan
na matubig. Sa wakas, narating din namin ang aming destinasyon. Ito ang bahay namin, ang tahanan ng aking itay. Sa loteng ito, 3 ang nakatirik na bahay. Ang isa ay sa yumao kong lolo't lola at ang isa naman ay sa aking tita. Naliligiran ng sari-saring mga tanim, partikular na ang mga prutas at gulay, mga tanim na pinaghirapan ng aking itay. Pati na ang mga hayop, mga lupang pinaghirapan ng aking lolo, Ginoong Tiburcio Cabrera, ng mga panahong siya ay nabubuhay pa. Siya ang nagsilbi ng mahabang panahon sa mga hapon. Minsan, siya ang nagiging kalabaw ng mga ito. Mga hapon na sumakop sa ating bansa. Kundi palayan ang makikita sa paligid, palaisdaan, at ang palaisdaan ng mga ito. Ang mga laman, kundi mga tilapia, mga koi fish, at mga goldfish. May mga senaryo kami na minsan ay nakakatawa. Minsan kaming mga magkakamag-anak at mga magpipinsan ay magkakataon na magkakasalubungan kami ng isang lugar na hindi namin kakilala ang bawat isa. Dahilan sa ang pagkikita namin tulad nito ay taon ang lumilipas. Eugene. Nang mga panahon na 5 taong gulang pa lang siya at ako ay nasa kolehiyo na, ay naging kaibigan ko na, kasama ko na buong araw na naglalaro at magdamag katabi sa pagtulog. Palibhasa ng mga panahon na iyon ay mura pa ang isipan. Hindi naghihiwalay kahit sa paliligo, parang magkadugtong ang aming bituka ng mga panahon na iyon. Simula makarating kami hanggang sumapit ang dilim, hanggang hindi maayos ang lahat, walang kumpay ang paglilinis ng aking inay. Ngayon ay disperas ng fiesta. Handa na ang lahat. Sumapit ang takip silim. Bukas, pagdilat ng mga mata, sisilay ang bagong umaga, ang bagong bukas at ang bagong pag-asa. Salamat sa Diyos. Oras na para magpahinga. Habang nangunguha ako ng mga larawan, nakapulot ako ng basyo ng bala at ang aking inay ay nakapulot ng 2 bala sa tabi ng aming pinaglulutuan. Nagpakulo kami ng isang kawa ng tubig para dito ibabad ang mga pato na aming nahuli at tuluyang linisan at lutuin. Habang kami ay nagtatrabaho, dumaan ang mga
Habang kami ay nagtatrabaho, isang kaibigan ang nagmalasakit sa akin. Ang sabi niya, "Sorry, masaktan ka na kung masaktan. Hindi ako sang-ayon sa iyong pagpapari. Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, isang marka ng 6 ang nakatatak diyan sa noo mo. Sakaling magsuot ka na ng sutana, makukumpleto na ang 666 sa iyong noo. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang dapat nating sambahin." Sa puntong mga ganito, hindi ako makadepensa, lalo na kung ang kausap ko ay masyadong agresibo. Ngiti lang at katahimikan ang aking nasagot. Nang maluto na ang mga pato, eksakto dumating ang mga badyaw. Humihingi ng tulong kahit konting barya. Sinabi ko ito sa kaibigan na nagmalasakit sa akin na may 6 daw ako sa noo. Ang sagot niya, "Sabihin mo sa kanila, patawad. Umalis na sila. Yan ang sabihin mo." Subalit ang mga bagay na ito ay hindi ko magawa. Nahihiya ako, lalo na may maibibigay naman kahit konting pagkain lang. Pinaupo namin sila, pinagsilbihan namin kami ni Eugene at Gestone. Nang makaalis na ang mga ito, ang sabi ng kaibigang nagmamalasakit na may 6 daw ako sa noo. Bakit ko tutulungan ang mga iyan? Wala naman sinasabi ang Biblia na tutulong ka sa mga ganyan. Alas 4 ng hapon, nagsimba kaming dalawa ng aking ina. Hindi ko inaasahan na dadalo kami sa prosesyon ng mahal na ina. Kakaiba ang aking naramdaman sa mga oras na iyon. Ramdam ko ang pagmamahal na hindi ko maipaliwanag. Pagmamahal na kasama ko ang aking inay sa mga sandaling iyon. Miyerkules ng hapon, 8 ng Oktubre 2014. Hindi ko makakalimutan ang kasiyahan na ibinigay sa akin ng aking ina sa araw na ito mula sa Santo Rosario, San Luis, Pampanga. Salamat sa Diyos at hindi niya kami pinabayaan. Nakarating kami ng payapa sa Angeles City. Oras na para sumisid sa nakaraan. Maglakbay gamit ang talambuhay. Hulihin ang katotohanan. Baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan.
Oras na para sumisid sa nakaraan. Maglakbay gamit ang talambuhay. Hulihin ang katotohanan. Baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan. Oras na para sumisid sa nakaraan. Maglakbay gamit ang talambuhay. Hulihin ang katotohanan. Baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan. Oras na para sumisid sa nakaraan. Maglakbay gamit ang talambuhay. Hulihin ang katotohanan. Baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan.